Yon guys, so pauwi na tayo. Quarter to 5. And we are now traversing we are entering the NLEX Balintawak Toll Gate or Toll Plaza. Yan. So Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 5 araw na sa atin ang ating Stargazer. So far, okay naman yung kanyang takbo. Lagi lang ako naka-smart mode. Although one time, ginamit ko yung sport mode sa NLEX. Talagang ramdam mo yung hatak. Bago ko bumili ng ating Stargazer, marami na ako napanood ng mga vlogs, no? So, kino-compress siya kay Expander, kino-compress siya kay Veloz, and other MPVs, no? So, sa category ng MPV sa mga kasamahan niya, itong si Stargazer ang pinaka-maluwag sa Philippines, no? So, siyempre, Hyundai, ang kanyang brand, tiwala ka na rin kasi meron silang Tucson, meron silang Santa Fe, meron silang Starex, no? Yan, yung mga meron silang H100, yung panapat nila sa FB L3 ng Mitsubishi, no? So okay din naman. Kumusta ang aking experience sa kanya sa loob ng 5 days? Una nga, siyempre yung sinasabi ko nga yung kanyang aesthetic, no? Kakaiba siya sa mga ibang design, no? Lalo na yung kanyang strip light sa harap, yung isang pahaba, no? Doon pa lang alam mo nang may pagka siya yung kanyang design, may pagka futuristic. Sabi ko kasi sa kong vlog, aesthetic means or meets elegance and power, no? Power okay lang, okay, 1.5. Galing ako sa 1.3 doon sa aking Honda Fit, no? Malakas na hatak nun. Ngayon pa, nagkaroon ako ng ganito na 1.5 ng kanyang hatak. Ramdam mo yung kaibahan. Saka yun, yung kanyang mga accessories, yung kanyang mga specs, yung kanyang features, no? Meron tayong different driving modes, yung Eco, yung Smart, no? Then merong Sports mode, no? Parang 4 pa ata yun. I forgot yung isa. Basta yung ginagamit ko lagi yung Smart mode. Siya lang bahalang magtimpla nung pangangailangan ko sa kalye. Halimbawa ganito, papasok ko ng Toll Plaza, medyo may pila, no? Kasi rush hour pa, mag-alas 5 pa lang. So yun, nagustuhan ko yung kanyang panel, no? Talagang fully digital. Tapos pagbukas mo nung kotse, push button siya, no? Yung key fob, kailangan lang nakasukbit sa iyong sa iyong pantalon, malapit lang siya, kaya mismong nasa loob ka na, one push button start, okay na. Tapos yun nga, digital. Tapos yung kanyang infotainment, alam mo naman, siyempre music lover tayo, isa saan kayo consider yung aking infotainment, no? 8 inches siya, tapos Android ready, tsaka Apple ready. Pero ang gamit namin paras ngayon yung wife, Android na kasi si wife naka-iPhone pa siya. So pares meron. Siyempre yung aking paboritong radio station, 107.5 Wish FM, no? And gusto ko din yung kanyang yung kanyang dashboard, no? Hindi siya common na, 'di ba, isang plain na ganyan. Tapos yun nga, meron ka ng glove box. Dito hindi. Meron pa siyang parang ibang linya. So, may part doon sa kanyang dashboard, pakita ko sa pipicturean ko. May isa pang ganon na slope. Tapos patag ulit para lagayin ng mga envelope, no? Meron kang dala sa dokumentos para sa opisina, doon mo lang ilalagay para hindi mo makalimutan. Kasi lagay mo sa glove box, baka makalimutan dahil nakatago, no? Yung kanyang aircon malamig, no? Number 1 lang ito, no? Tapos yung kanyang temperature, hindi ko pa silagad sa pinakamalamig. Malamig na siya. Kahit nung bumabiyahe kami na 5 kami sa family, Dantay Squad, tanghaling tapat yun, pero ramdam mo yung lamig ng kotse. So, ang pinagpilihan kong kulay na lang sana, it's either yung pula o itong silver gray. Itong unang dumating, sabi ko sa Hyundai, sige, pwede na yan. Ito nga palang kinuha kong variant ay Hyundai Stargazer 2024
ano ito, GLS, no? Siya yung mid variant, no? Kasi hindi ko naman lang kailangan pa yung pinaka top of the line kasi sobrang dami lang ng kanyang specs dito pa lang, no? Meron na akong rear assist, no? Pag medyo may mababangga sa likuran, talagang mag-a-alarm siya, no? Tapos yun nga, kapag nakalimutan mo siyang i-lock after yung tumakbo ng mga ilang segundo, kung sa mag-lock ng lahat ng pinto, automatic yun. Yun, yung para sa Honda Fit ko, yung salamin, yung side mirror, pwede mo yung control up, down, left, right, kaya. Sa kanyang sa kanyang manibela, andun yung mga menu. Sa right o sa left side ng manibela, andun lahat yung menu para sa infotainment. Doon naman sa right side, andun lahat ng menu para doon sa pinaka panel. No, lalabas doon sa panel yung yung estimated niyang kilometrahe na tatakbuhin mo. Halimbawa, magpagas ka ng 1,000 pesos, lalabas doon kung ilang kilometrahe ang possible na marating mo bago ka ulit magpagas, something like that, no? Parang nung napagas ako ng 2,000 megit yung full tank, kasi 40 liters ang kaya niya. So nung nagpagas ako, yung pagkakuha ko sa kanya sa Shell, lang, di ba, may grupo kami, din ako doon, ako doon, pa-survey ako kung green o red. Yun, sa atin minamadali ako, yan, automatic na angat lang yung barrier. Yun. So, green, pinagas ko. Actually, sabi ko doon sa mga kagrupo, lahat naman niya unleaded. Nagkakatalo lang sa octane. Kasi yung nagtanong sa akin, meron ba ganon? Green tsaka pula? So, yun po. So, nabasa ko na yung manual kasi may nag-comment. Basabi yung manual. Sabi ko, wala pa kasi sa akin yung kotse, kaya wala pa akong manual. Kaya nakuha ko yung manual, binasa ko ang recommended niya ng Hyundai 91 octane. So, pwede na. Hindi naman ito pang karera. Although may sport mode siya. Daramdaman ko na yun. Talagang ginamit ko siya. Talagang may batak, may hatak pag sport mode. Then, yung kanyang high-tech feature, no? Kaya lang, kumain ako mga comment dito na parang sana ginawa ng Hyundai na pinanindigan yung pangalan Stargazer. Meron sana siyang sunroof, no? Para ma-view yung star. Paggabi, moonroof, yung tawag kasi ng basic na dito banda, Yeah, boy. para pwede mo i-open sa gabi, talagang makikita mo yung star, you will gaze at the star, no? Or something like that. Yun lang naman, pero sa 5 araw na nagamit-gamit ko siya, from Casa sa Cainta, punta kami ng Mall of Asia, pabalik ng North Caloocan, tapos Sunday, nag-Divisoria kami, North Caloocan to Divisoria, dumaan kami ng NLEX, may Kawayan exit, tapos Harbor Link connector, tapos simula Monday, North Caloocan to South Caloocan, vice versa. Then nagpalagay na ako ng RFID. Meron ako, yung pang North, easy trip. Wala pa ako nung auto sweep, wala akong mapag-capital meron akong vlog doon kung paano ko ito pinakabitan ng RFID. Then siyempre, isa rin sa pinagpilihan ko yung puti. Kaya lang, pag puti, nakita ko mukha sa itlog. Eto, magtataon na ako ng espiritu ngayon. Paano masabi? Mukha itlog. May ambulansya. Baka ka na po, kuya. Ay, hindi, mobile lang. So mukha siyang itlog. Ito, nakita ko yung gray, maganda yung pagkailan. Gray silver niya, kaya pinangalan namin si Mr. Gray. Wow! Pero kung pula pa rin sana siya, Deadpool 2.0, sabi ni Ellie. So anyway, it serves its purpose, no? Maluwag siya, kaya nung kasama ko yung mga kids, 4 sila, pang 5 ako, napakaluwag. Katabi ko si Agom sa passenger side, tapos maingay, palagpasin ko lang. Tapos sa likod namin, sa pangalawang second row, si Ate Naomi tsaka si Ate Alodia. Si Bunso solo sa third seat. Ito, nakita nyo, ang laki ng kanyang headroom, lagpas pa yan, no? Tapos yung aking legroom, no, malaki din, no? Based sa mga review, talagang totoo yung mga review, no? Walang camera trick, talagang ganun kataas,
ganun kalapad, ganun kaluwag. Even yung dito ko, mula dito, abutin mo yung kabilang pinto. Talagang kailangan mong mag-side view, yumuko para mapagbuksan yung kabilang pintuan. Maluwag siya, guys. Napakaluwag niya. Sa mga napanood ko nga na review sa ibang bansa, ang mga vans, mga tinatawag na silang MPV. No, same thing with what we call here in the Philippines sa gantong klase. Sa Hyundai Stargazer ko, we also call this MPV, multi-purpose vehicle. No? Meron naman yung Suzuki APV, no, all-purpose vehicle. Pero kasi medyo maliit din yun. Basta yung napanood kong vlogs, talagang every time na may review, talagang ang nanalo sa pinakamaluwag, no, pinakamaraming specs itong Stargazer, no. What else na nagustuhan ko nito? Yun, 1919, no, nalagayan ng mga bottle or cups, no, dami. Kaya nung mga anak ko, may mga dala sila mga kanya-kanya lang baon ng tubig kung saan nilalagay, no. Meron siyang paano doon, parang yung pinaka table, no, na kayang 3.5 kilos, no. Yan. Well, kung di ka naman maano sa mga specs, basta mahalaga yung 1.5 horsepower. The rest, ano na yun, so basic na sa yun, sa kotse, lalo sa mga gantong model, mga bagong model. CVT ang tawag nila sa ibang brand, dito naman IVT, no. Ayan yung mga technology na malakas sa hatak, matipid sa gasolina, etc. Pero siyempre, di ba, mahalaga naman kung brand new ang kotse, siyempre ano yan, expect mo na, no, na full performance pa yan. Na ang kotse naman talaga kapag tumatanda ang kanyang performance at nababawasan, kaya kahit anong maintain natin, talagang tumatanda sila, no. Iba na yung takbo niya pag medyo may edad na, tulad si Deadpool, no. Nakuha ko sa 2018 second hand, after 5 or 6 years talaga maramdaman mo iba na yung hatak niya. Pero siyempre pag well maintained sa kasa, lalo kung makakuha ka ng mekaniko na experts, no, mas maaalagaan yung kotse. Yan. So nakakatuwa kasi sa halaga na katapat yung iba, mas mura pa nga sa ibang MPV, na-enjoy mo na yung mga features ni Stargazer, no. Yan. Saka yun nga, yung siya na ihiga lahat, na meron din naman sa lahat ng mga ng ganitong category. Maluwag, no? May bababa mo lahat, no? Hindi ko na i-demo, alam nyo na yun, no? Na pag binaba mo lahat, pantay-pantay na yun. So, ibaba mo yung third row, baba mo yung second row, maluwag na, pwede na maglagay ng ng lagang cabinet o yung yung mga bed, no? Mga airbed, no? Pwede ka maglagay yan. Di pa nga na, Naomi, oh. Gusto nilang gawa ng video, ASMR daw, na hinubaran ng plastic. So, mga naipakabit ko dito na accessories? Meron akong isang post na yung tanggal ng kate, di mapakali. Bumili na ako ng, siyempre, unang-una itong cellphone holder, to. Nakaipit to sa may, sa may rear mirror, din. Doon sa kabila, yung isa pang CP holder para pag siya long drive, pwede siyang manood ng kaniyang Korean novela, parang naka-TV na maliit, no? Yung cellphone niya. Then, bilhin ko na siya ng deep dish matting, no? Medyo may presyo, pero siyempre, in the long run, matutuwa ka kasi nga, yung dumi, madali mong linisin, no? Dahil, siya, parang platong ganun, deep dish nga. Tapos yung sa side step, niya, no? Yung nilagyan ko ng goma na may nakalagay na Hyundai, personalized. Saka to, itong backrest, tapos yung ito, ganito, yung memory foam gamit niya. Yan. Para sa likod, para pag long drive, hindi masakit sa balakang. Yan. Baka sa Sabado, this coming weekend, June 29, baka kami. Manawag kami with Papa Daniel Mamamila. Traffic dito, kaya nag-vlog ako. Hindi ako mainip. NLEX na to, ha? Rush hour. Yan. So, okay siya. Yun. Yung kanyang USB port, as in USB port na, hindi mo na kailangan bumili pa ng ng pang-convert. So doon na, meron dito sa harapan, meron doon sa second row hanggang sa may third row, I think meron na. Siya. Ang libre ko dito yung tools, no? Yun, saka yung yung excuse, yung
medium shade na tint. Yan. Ano pa yung libre niya? Gasolina, 10 kilo bigas. 10 litro. Yun, na gasolina. Free. Ayun, lamig ng aircon. No? Number 1 lang yan. Kahit 5 kami, jump pa kami ng Dantay Squad, malamig pa rin. Kasi meron pa siyang second row na aircon. Dual aircon siya. Iba yung makina nito, iba yung makina niya. Yan, yung meron siyang armrest. Yan. Pati yung sa may second row para sa magiging captain seat. Pag dalawa lang silang sakay, baka sila Yomin saka sa Lotus sa likod, pwede ibaba yung gitna. Meron silang armrest. Basta ang ganda niya, no? Talagang para siyang coaching pangkalawakan. Oh my God! Wow! Very siya, futuristic, no? So, itong vlog na to, halos may gitna akong nagasalita 15 minutes. Hindi ko na malayan sa pag-enjoy ko sa aking sa ating bagong Stargazer na pinangalanan nating Mr. Gray. So, yun lang muna yung aking short review sa ating Stargazer. Abangan niyo yung mga vlog ko pa sa accessories niya, upgrade natin. Umorder na ako ng rain visor. Naka-order na ako basta may mga in-order pa ako Minsan kapag kaya na ipalalamog, pinapalamog ko na. So, yung dish dip natin, pinalamog ko lang yan Yan. Sige, ride safe, Brothers on Wheels. Naabangan nyo natin mga vlogs dito. Kung kaya mag-araw-araw, pakunti-kunti, mga shorts lang, ganyan. Gawin natin, ha? See you on my next vlogs. Bye-bye! Yun po. 11. 0-0. Pagas tayo, guys. Hindi pa talaga pwede ibaba itong aking tint kasi nga kakalagay lang. Pero hindi pwede, hindi mo may iwasan. Ayan yung paligid niya, hindi pa nakabalat ng mga headrest niya. So, pahabol pala, itong ating manibela, pwede mong i-tilt, no? Pwede mong ibaba. Gagawin kay kay Honda Fit ko, no? Pwede mong nakaradyo pala. Pwede mong i-tilt pababa, pataas, ganyan. Hatak. Yun sa mga feature para ni Stargazer, no? Yung maganda na adjust, no? Then yung palang isang mode, yung normal mode. Yan. So, yun pala isa pa niya mode. Nagkapalan tayo ulit ng hangin. 32 pang pinalagay namin kahapon ni Master Jerry. Ngayon, ipalagay ko 33, no? Doon sa mga nagpapagas, tatanong sila kung automatic or sagad. Kasi pag automatic, yun, pag tumunog na siya, okay na. So, kahit sa motor, ganun sa motor ginagawa ko. Hindi ko pinapasagad para may hangin pa na nag-circulate sa loob. Parang may tumunog kanina. Yan. Okay, so unleaded nga lang. Yun lang, green lang. Ilagay natin. Gamit tayo ng ating smack. Pag shell, smack. Pag petrol natin, petrol card. Yan. Pag sa gasolinahan, kung difference lang naman, 50 centimos, no? Doon na kasi sigurado, no? Shell, Petron, Caltex, no? Siyempre yung iba di ko sinisiraan yung ibang gasolinahan. Kung meron ka naman din ng extrang pondo, so magpapagas ka rin lang naman doon sa Big 3, no? So si Kuya baka lang na 31.8. Yeah, 31.8 liters, guys. Mas Kuya, magkano per liter? Per liter natin sir sa unleaded 66.28. Yan, okay, 66.28, guys. Ang per liter dito yan sa may Shell Malhakan. Kaya sugan natin ang ating sticker. 33 sir, lahat ng gulong. Apo, pasulog po ako. Apo. Papahangin tayo. Kasi ang taxi 32. Ito medyo mas bigger sa taxi na normal na sedan na taxi. So palagay tayo ng hangin. Yan guys, andito ako kahapon Dito lang pinalagay namin kahapon kay Kuya Jerry. O pinalagay na, kami dalawa pala naglagay. Dila Kuya, binasi ko nating sticker. Dila Kuya. Kuya, paano ako subscribe YouTube channel Sige. Salamat Kuya. Dalawa na lang pagbalik ko lang Thank you Sige. Yan, so nakatawa si Kuya. Bakit lahat ng mga shell tsaka Petron talagang sila.
Very accommodating sila. Sige. Biyahe tayo guys. Up, up.